Diba? Sabi ko nga sa iyo, nung nakaraan, isang survey, kapag ka napag-uusapan ng West Philippine Sea, ang atensyon ng Pilipino, napakataas. Pero ano na, nananatili po na ang Pilipino, hindi naman daw tayo anti-China eh. Maganda yung punto eh. Hindi ang Pilipino po, hindi anti-China. Dapat lang naman. Kundi, tayo ay conscious sa usapin ng West Philippine Sea. Yung, ano natin, freedom, territorial. Yan. Diba? O yung ating karapatan. Ang malungkot lang dito, komplikado at nagiging mainit na issue. Hindi kasi naintindihan ng iba Marami. na naokupa ho kasi nung China yung malapit na isla sa atin. Oho. Yung Scarborough. Nakapwesto ho sila doon ngayon eh. Oho. Silang occupants eh. Bagamat yan ay disputed island, nason ha? Oh. Kaya lang kasi sa international law, Yun na nga. kung sinong nandun, siya meron territorial water. Yan. Siya yung may ECC. Oho. Then, nagbabanggaan yung ECC natin, tsaka yung ECC nila, nung isla na yon. EEC. EEC. EEC, oo. Oo. Pagka binalikan mo pa nga, di ba, sino ba may kagagawan? Ba't napunta sa China yung Scarborough Shoal? Then, nung panahon... Yun ang panibagong issue na naman yun. Ayun nga, nung panahon nila, na pinaalis tayo ng Amerika, Oho. hindi naman pinaalis yung China. Ang pangako, sige, sabay kayong aalis ha. Ang problema daw yung bunganga ng Scarborough Shoal, pa isa-isang barko ang pwedeng makaalis. Dapat pala doon sa laitan, barko ng Pilipinas, barko ng China, barko ng Pilipinas, barko ng China. Umalis tayo. Ang problema, lahat ng barko ng Pilipinas umalis. Hindi tayo nakaalis. Di ba? Nag-alis na lahat ng barko ng Pilipinas. Oo. Naiwanan yung barko ng China. Okay na, malis na kayo. Nautakan tayo, di ba? Sabi ng China, ba't pa kami alis? Kami na nandito. Nautakan po tayo. Yun na nga, naisahan tayo doon. Oho. Ngayon. Ang problema, yung Scarborough Shoal, nasa loob ng ating exclusive economic zone. Dahil nasa loob siya ng exclusive economic zone, yung kanyang isla, at nandun sila, magka-claim ngayon ng ano yan. 200. Kayo lang ba may EEC? Yun nga, komplikado. Hindi ba? Yung iba hindi naiintindihan yun. Tama, Kung bakit tama. nagbabanggaan dun sa lugar na yun. Di ba? Akala lang lahat, China nyo, ang layo doon pa, di ba? Hindi, meron silang isla dyan eh. Paalisin mo na, para masakop natin lahat yan. Paalisin natin sila dun sa islang sinasabi nating atin. Yung mga disputed island na yan, ang tanong niya, sino ang hukuman sa buong mundo na didinig at magsasabing atin nga iyan, kanila nga iyan, kumbaga wala eh. Diba? Diba? Pinag-usapan ito sa... May ruling na nga eh, diba? Oo. Arbitral ruling eh. Oo. Pero sa ruling, hindi naman pinapaalis yung China doon eh. At sa ruling na yon, hindi din nag-participate ang China. Hindi rin. Hindi. Sa simula pa lamang. Anong gagawin natin, di ba? Wala ko talaga tayong magagawa. Kaya nga yung hukom na nagpasya doon, nagpalabas lang ng ruling. Ruling, sinabi niya Diba? na walang 9 dash line, walang ganito, walang ganyan. Hindi naman niya inutusan ng... Tama, may ECC kayo. Pero sinabi niya, hindi naman nga, yung Scarborough Shoal, sa Pilipinas yan, hindi naman siya sinabing ganun. Sana nagpalabas yung Permanent Court of Arbitration, UN Security Council. Magpadala ka ng 4 na pong submarino. Paalisin nyo yung paalisin nyo lahat doon. Di ba? Ang problema, wala namang ganung utos eh. Yan ang problema. Ang inutusan nata, kayo, super friends. Ito namang kabila. Hindi, ano ito? Grupo ng mga Shider. Mga super pa. yun ang malaking katotohanan po sa bagay na yan. Dalawa lang naman ang pupuntahan natin dyan. Ano? Number 1. Okay. Kausapin natin yung China. Okay. Sabihin natin, yung Scarborough Shoal, pwede humang amin na lang uli. Di ba? Lumanay na usapan. Totoo. Kasi nagkakaroon tayo ng banggaan dito eh. Dahil pareho tayo may ECC. Hindi tayo nagkakaintindihan. Total, ang dami nyo namang lupa. Yun. Doon na lang kayo sa iba. Ako, pinakamabuti, sundin natin ang naging pahayag ng Pangulo. Anong pahayag ng Pangulo? Bongbong. Na ang Pilipinas ay friends, kaibigan ng lahat.
at walang hong kalaban. Eh, Di ba? tagal na niya sinabi yan dyan eh. Yun na nga, nung SONA, kung susundin natin yun ang magiging stand natin, Nelson. So, ibig sabihin, ang Indonesia, kaibigan natin. Ang Vietnam, kaibigan natin. Ang China, kaibigan. Ang problema, gusto natin kaibiganin ng lahat ng mga bansang katabi natin, maliban sa China. Parang gano'n na nangyayari eh. Yes. Diba? Kaya kung merong isang tao nagsabing, kaibiganin natin ang China, pro-China ka. Parang gano'n na nangyayari. Kaya nga sabi ko, Mali dalawa na lang mali, eh. oh. Dalawa lang. Oh. Kausapin mo. Oh. Pangalawa, palayasin mo. Yung mga nagsasabing atin ang teritoryo dyan, Oho. edi palayasin nyo yung China. Hindi Bagay naman kami na. tutol eh. Hindi. Yung mga matatapang, di ba? Oo. Sige nga, puntahan nyo. Yung Scarborough Shoal naman ang pinag-uusapan natin dito eh. Ang Pangulong Duterte nga dati magji-jet ski dyan eh. Magji-jet ski nga dyan ang Pangulo. Di ba? Oh. Hindi na nga natuloy yung jet ski. Pero sa isang seryosong bagay, Nelson, ukol po sa usapin ng West Philippine Sea, tayo pong mga Pilipino, wag na po natin pag-awayan. Sa halip, magkaroon tayo Magkasundo ng... tayo. Tayo una tayo. Dapat isa-stand natin eh. Kasi kung halimbawa, Nelson, ang China nanonood kayo sa... Nakita mo itong mga Pilipino, sila nag-aaway-aaway. Away-away, oh. Kanya-kanya tayo na diskarte eh. Tapos sabi ng iba, umalis daw tayo. Samantalang kayo nga, hindi kayo magkasundo eh. Di ba? Magkasundo muna kayo. Tsaka natin pag-usapan itong bagay na ito. Di ba? Sabi ng isa, hindi. Maghahanap na lang kami ng ng kakampi namin. Kuyog na lang kami. Di ba? Aywan ko ho kung magiging epektibo rin yun. Kasi meron na tayo ngayon 3 bansa, di ba? Yung Japan, US, at saka Pilipinas, magkakaroon na raw ng pagpapatrolyan sa lugar na yan, di ba? Nananatiling problema ho dyan, Oo. Scarborough Shoal. Yan naman na talaga yung ugat dyan eh. Oho. Dahil nandyan sila nakapwesto. Oh. Ngayon, imposible naman dyan na persahang mapaalis yan dyan. Di ba? Di ka, yan na nga. Kasi may pride din naman yung bansa nila. Totoo. Di ba? So, sa tingin ko, hindi ho talaga solusyon dyan persahan. Ay, Diba? diplomasya talaga yan. Kahit sa mo titigan at tingnan niya ng paikot-ikot, Oho. walang pupuntahan yung persahan dyan. Totoo. Diba? Ngayon, kung gusto nila, sige, kausapin niyo si President Trump. Presidente ng pwede ba kayo na magpalayas? Kasi hindi namin kaya, laki eh. Di ba? Sige nga. Yo. Gagawin ba ng US yan? Di ba? Yung US nga eh. Una, ang US, Nelson, kung ang pag-uusapan niyo po ay trade relation ng China at saka ng US, nako, ang US mismo, laki ng utang sa China eh. Di ba? Sino ba yung presidente noon na nakikipag-away yung presidente nila pero yung trade minister nila nakikipag-usap sa China? Si Biden. Yung President Biden pa pala yun. Ang Japan ba ay sa panahong ito ay sa tingin mo makikipag-away sa China? Hindi ho, sa panahon natin ito, hindi natin kailangan ng makipagbagbagan. Wala eh. Babag, di ba? Oo. At ang tayo po, ngayon, ang Pilipinas, Nelson, alam mo bang ang China ang pinakamalaking trading partner natin? Hindi po ang Amerika, hindi po ang Japan. Dati po, ng 1990 hanggang 2000 yata, ay Japan ang ating pinakamalaking trading partner. Pero ngayon po, ang ating trading partner ay ang China na, pinakamalaki. At ang buong mundo ata ngayon ay nakikipag-trading partner na rin po sa China. Ano ho? Hindi tayo pro-China, Nelson, ha? Baka kami sabihin, itong dalawang ito. Na lang sasabihin nila. Ha? Oo, Di ba? sarado ang isip ng iba eh. Oo. Na kapag hindi... Kaya nga sabi ko sa iyo, Jen eh. Oo. O de, sabihin na nating pro-China tayo. Okay? Sila, anti-China. Sige, lusubin niyo yung Scarborough Shoal. Tingnan natin kung talagang palayasin niyo. Ayan pala ang stand ninyo. Di ba? Ang stand natin, atin yung teritoryo, pero may nandun sila eh. Di ba? Andun sila, paalisin natin. Silang occupant doon, no? Paalisin natin sila doon para wala na silang angkinin na dagat nila. Ang problema, pag pinaalis mo, baka pumasok naman yung ibang claimant. Kasi hindi lang naman tayong dalawa nag-claim ng Scarborough. May iba pang nag-claim. Vietnam. Vietnam, Ayun ibang mga sinasabi bansa natin. eh. Oo. Diba? Yung problema kasi sa kanila yung komplikado, sabi nila, simple lang yan. Ganito, black and white lang yan. Hindi ho ganyan yan. Oo. Ay, nako. Ngayon, Nelson, nakita ko mayroon na namang isang post na ginagamit ito sa isang radio station nata, naging guest si Kong Dante, na itanong sa kanya yung tungkol sa West Philippine Sea. Oo. Na ang sabi din, ang ginamit, kinote din niya,
sapagkat yun din ang sinabi ng Pangulo, ang Pilipinas ay kakampi ng lahat ng bansa. Wala tayong kaabay sapagkat gusto natin tayo ay neutral sa lahat ng mga issue. Eh mukhang yun ang ginagamit para bagang sabihing pro-China talaga si Kong Dante Marcoleta. Nako. Yung iba kasi, ang akala lang nila pro at anti. Yun ang diba? Hindi ba pwede tayo, nag-aantay na lang. Nag-aantay. Nag-aantay na lang tayo sa mga bagay na ito. Nako. Anyway, ang atin hong tanong masaya ba kayo na napunta sa usapin ng suka ang kampanyahan ngayong nalalapit na eleksyon? Ang nagsabi ng yung mga reactors natin, sabi niya, opo, masaya po ako, Nelson Dadan ng Imus, Cavite. Masaya po ako, Liam ng Caloocan. Hindi po, sayang naman. Bakit nagpapalitan ng maanghang? O siyempre po, suka Maasim. Maanghang at maasim na salita. Bakit kasi si PBBM nagsalita pa ng ganong pamimira? Nakakalungkot, 9404 ng Tondo. Nakakalungkot po, Levi ng Rizal. Kayo po, masaya, mahilig lang talaga mag-joke si PRRD, 2765 ng Cebu. Buti pa ang suka, nabibigyan ng pansin. Pero ang problema ng bayan, di nila binibigyan ng halaga. Erwin Tobias ng Lipa City. Yun ang mas malalim na, mahalaga sana. Opo, mas masaya ang PDP laban kaysa Bagong Pilipinas, Alan ng Maynila. Po, 2918, Nasipit Agusan del Norte. Masaya po, Arthur ng Caloocan. Magbabalik pa po ang saga ng mamamayan.